Kung balak nyo mag-online shopping, you can use my link before checking out. Kahit hindi yung exact product ang bilhin, counted pa rin as support. Thank you sa patuloy na suporta. Kabanata 3541 hanggang Kabanata 3550. Kabanata 3541. Gayunpaman, huwag mo akong subukang lokohin ng ganoon kadali, tapusin mo ako at bigyan mo ako ng isang kasiyasang sagot. Binigyan ni Menggu si Yehan ng isang maputing tingin, talagang pinag-alala siya ng lalaking ito ng walang kabuluhan. Nang marinig ang mga salita ni Menggu, bahagyang ngumiti si Yehan. Ngayon, syempre, hindi niya itatago ito kay Menggu, ngunit syempre, walang sasabihin si Yehan na anumang bagay na hindi dapat sabihin. Sa tabi ni Menggu, tinitigan ni Tuyi si Yehan na parang tumitingin sa isang halimaw. Ang 88 mga eksena kung saan pinatay ni Yehan ang Panginoon ng Lucerne sa isang suntok kanina ay ikinagulat ng daan-daang libong tao. Sa ngayon, hindi banggitin sa arena na ito, kung gaano karaming tao ang mga ngahas na maliitin ang mensahero ng Meng Mansion, kahit na sa buong mundo ng mga runner. Vice-presidente ng merchant, ngayon ay napakasiguro mo na mananalo ang batang ito sa huli. Sa mataas na platform, sinipi ng Deputy Hallmaster ang kanyang mga mata at nakatitig pa rin sa posisyon ni Yehan. Ang binata na ito na lumitaw ng biglaan ay talagang ikinagulat ng lahat, ngunit alam ng Deputy Hallmaster na ang anak na ito ay hindi lamang makapangyarihan, ngunit maging ang kanyang sarili. Nang marinig ito, ngumisi ang Vice-presidente ng mabigat na negosyo at sinabi, isang gut feeling lamang. Maaari kaya na ayaw tumalo ang Vice Palace Master at handang magsisi? Syempre hindi. Sarkastikong ngumiti ang Deputy Hallmaster. Gusto niyang magsisi, ngunit ang taong ito ay ang Vice President ng negosyo, at wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang Huangquan Old Wine na itinago niya sa loob ng libu-libong taon. Ang batang ito ay talagang hindi simple. Sinabi ng Vice Presidente ng Chongshan sa kanyang puso habang nakaupo sa mataas na platform. Mula nang makita niya ang buto sa kamay ni Yehan sa auction house, alam ng Vice Presidente ng Chongshan na si Yehan ay talagang hindi ang kanyang hitsura. Tila napakasimple, ngunit sa ngayon, talagang nagbigay si Yehan sa kanya ng isang malaking sorpresa. Nagpapatuloy pa rin ang seremonya ng reincarnation, at sa iba pang tatlong battle platform, naglalabanan ang 6 na City Lord. Iyon lang na ang makapangyarihang suntok ni Yehan ay agad na pumatay sa Panginoon ng Lucerne, na ganap na nagpabigla sa kanila, na ginawang hindi gaanong panabik ang kanilang kasalukuyang labanan. Pagkatapos ng lahat, nakita nila ang katigasan ni Yehan gamit ang kanilang sariling mga mata. Sa sandaling maglaban sila ngayon, wala silang pagkakataong makaligtas kay Yehan kapag nakilala nila si Yehan sa susunod, kaya inililigtas nilang lahat ang kanilang lakas. Malamig na ngumiti si Yehan, paano niya hindi malalaman kung ano ang iniisip ng malalaking City Lord sa sandaling ito, ngunit hindi nag-alala si Yehan, ang taong gusto niyang patayin ay hindi makakaligtas sa labanan. Hindi nagtagal, natapos ang labanan sa pagitan ng 6 na City Lord. Parehong nanalo sina City Lord Awang at City Lord Wangchuan ng dalawang laro sa isang hilera. Ang iba pang 4 na City Lord ay ang kanilang mga katulong lamang. Hindi mahalaga kung mas marami kang matalo o mas marami kang manalo. Sa pagtatapos ng labanan ng 6 na City Lord, sa Ghost Book, maliban sa City Lord Lucerne, ang mga pangalan ng natitirang 7 City Lord ay lumitaw muli sa Ghost Book, at sa pagkakataong ito ang kalaban ni Menggu ay ang City Lord Wuxiang. Nang makita ito, nilisan ni Yehan ang mga upuan, lumitaw sa battle platform, at naghintay para sa pagdating ni City Lord Wuxiang. Narito na naman ang messenger, at sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay si City Lord Wuxiang, ngunit sa nakakatakot na lakas ng messenger na ito, walang pagkakataong manalo si City Lord Wuxiang. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng mga nasa arena, lumitaw si City Lord Wuxiang sa battle stage kung saan naruroon si Yehan na may maputlang mukha, at ang iba pang 5 City Lord ay walang mga kalaban maliban kay City Lord Xiaohe. Ang City Lord ng Wangchuan versus ang Natural City Lord. Pagkatapos ng lahat, pinatay na ni Yehan ang isang Lucerne City Lord, at mayroon lamang isang taong nawawala sa pagraranggo sa Ghost Book. Sa makatuwid, natalo si Xiaohe City Lord at walang kalaban. Ang iyong kamahalan ay talagang napakalakas, ngunit wala akong intensyon na maging isang sugol ng 10 kaharian, kaya hindi ako iyong kaaway. Nilinaw ng Wuxiang City Lord ang kanyang posisyon sa sandaling makapangyarihan siya, at hindi na siya naging mapanghamak at dominanti tulad ng dati. Si Wuxian ay ang sugol ng 10 mundo. Kung hindi nangako si City Lord Awang ng mga benepisyo, talagang ganoon bakadal isay at ascetic si City Lord Wuxiang. Bukod dito, tila naalala ko na sinabi minsan ng City Lord Wuxiang na ang mga taong katulad ko ay hindi karapat-dapat na makipagkompetensya sa mga City Lord.
Sila ay pantay. Malamig na ngumiti si Yehan, sa Baeksan City noong araw na iyon, naaalala pa rin ni Yehan na ang lalaking ito ang unang nagsalita, na nagsasabing hindi siya karapat-dapat na umupo, at hindi siya karapat-dapat na maging katumbas ng mga City Lord. Nang marinig ito, nagyelo ang mukha ni City Lord Wuxiang. Gayunpaman, hindi na nag-abala si Yehan na makipag-usap kay Wuxiang City Lord, dahil siya, ang mensahero, ay maaaring pumatay ng mga tao, kaya kung makakatagpo niya siya, kailangan niya maging handa na mamatay. Sa isang iglap, lumakad si Yehan, ang tila mabagal na bilis ay tila tamad sa kawalan, at tulad ng isang eksena sa isang pelikula na biglang sumulong, biglang lumitaw si Yehan sa harap ni Wuxiang City Lord. Iyon pa rin ang hindi mapagpanggap at kritikal na suntok, na nagpatakot kay Wuxiang City Lord at gustong tumakas. Kung gusto mong umalis, kung gayon, huwag tumuntong sa battle platform na ito sa simula pa lamang. Hindi, papatayin ng mensahero na ito ang City Lord Wuxiang. Nadarama ang layunin na pumatay na nagmumula kay Yehan sa arena, nagulat ang mga puso ng mga tao sa arena. Patayin ang Faceless City Lord. Boom! Sa loob ng dalawang walang hintong oras, sinundan din ni City Lord Wuxiang ang mga yapak ni City Lord Lucerne, na nilipol sa battle platform na ito. Nang makita ito, kahit na ang mga taong nakakaalam na ng resulta ay natakot, pinatay na ng mensahero ng Ming Mansion ang dalawang master sa antas ng City Lord sa isang hilera. Sa mga upuan, ngumiti ng mapakla si Gumeng. Kabanata 3542. Hindi papatayin ng batang ito ang lahat ng mga City Lord, tama ba? Sa mataas na platform, nagtinginan ang dalawa pang Vice President. Sa tingin ko posible talaga. Sinipi ng Vice Presidente ng Merchant ang kanyang mga mata at ngumiti, ngunit mas gusto niya si Yehan kaysa sa mga mapanlinlang na City Lord. Sa seremonya ng reincarnation, ang mga taong dapat kumilos ayon sa mga patakaran at sumaire sa mga patakaran anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka upang kunin ang posisyon ng sugo ng 10 kaharian. Pagkatapos patayin si City Lord Wuxiang, bumalik si Yehan sa mga upuan na may kalmadong ekspresyon. Ngunit sa ngayon, tiningnan ng mga tao ng mga pangunahing City Lord si Yehan na para bang tumitingin sila sa isang demonyo. Kung alam ko ito ng mas maaga, siguro dapat kong ibaba ng kaunti ang aking katayuan. Akala ko siya ay mayabang at arrogant, ngunit hindi ko alam na ang tunay na bulag na tao ay ang aking sarili, at napalampas ko ang piraso ng magandang jade. Walang hanggang panghihinayang, sa mapait nitong ngiti. Kung mayroong gamot sa pagsisisi sa mundong ito, gaano man kalaki ang halaga, dapat niyang makuha ang pabor at pagkakaibigan ni Yehan sa halip na bulag na maliitin siya sa kanyang puso. Lumipas ang oras, at hindi nagtagal, ang mga pangalan lamang ng 6 na City Master ang natitira sa Ghost Book. At ang kalaban ni Yehan sa pagkakataong ito ay ang natural na City Lord. Sa pagkakita nito, bumaling ang lahat ng mga mata sa arena ng labanan kung saan naroroon si Yehan. Sa ilalim ng gayong mga tingin, makakagat lamang ng bala ang natural na City Lord at lumakad. Kung hindi ako nagkakamali, sa sandaling makatagpo mo si Menggo sa reincarnation ceremony, papatayin mo rin ako. Tiningnan ni Yehan ang natural na City Lord ng basta-basta, isang malamig na liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, natakot ang natural na City Lord. Kahit na handa siyang umamin ng pagkatalo, ngunit gumawa ng isang galaw si Yehan, paano niya siya bibigyan ng ganoong pagkakataon? Boom! Iyon pa rin ang parehong suntok na walang fancy, tinamaan ng kidlat ang natural na City Lord, sumabog kaagad ang kanyang katawan sa battle platform, ang kamatayan ay eksaktong kapareho ng City Lord Lucerne at ng Faceless City Lord. Kahit ang natural na City Lord ay pinatay ng lalaking ito. Sa arena, tinitingnan ang natural na City Lord sa battle stage na nawala na parang usok, ang hininga ng pagkabigla at takot ay kumalat muli. Sa sandaling ito, ang mga kabataan sa battle stage ay parang City Lord Killer, at 3 na sa kanila ang namatay sa ilalim ng mga kamay ng kalaban ng Master ng City Master. Ano ang sinusubukan ng lalaking ito? Gusto ba niyang patayin ang lahat ng mga City Lord? City Lord Lucerne, City Lord Wuxiang, at City Lord Tiansheng, dahil pinatay na ng mensahero ng Ming Mansion ang 3 City Lord na ito, natatakot akong hindi siya titigil, at kung makakatagpo niya ang kanyang susunod na City Lord Master, maaari pa rin siyang mapahamak. Panipi. Ano bang talagang gusto ng bastard na ito? Hindi ba sapat na patayin ang 3 City Lord? Natakot si Wu Shigan. Pinatay ni Yehan ang City Lord ng madali na parang dinurog ang isang langgam, ngunit sa sandaling makatagpo ni Yehan si City Lord ng Wangchuan, paano siya makakaligtas? Kung mamatay si City Master Wangchuan, kung gayon ganap niyang mawawala ang kanyang suporta, at ang kanyang dating mga makasalanan ay malamang na pagpiripirisuhin siya.
Mayroon ding ganitong uri ng pag-iisip si Bai Kay, makikita ng sino man ang determinasyon ni Yehan na patayin ang City Lord sa sandaling ito, kahit na makatagpo ni Yehan si City Lord Awang, hindi siya magpapakita ng awa. Kung magkamali ka ng isang hakbang, mawawala mo ang lahat. Siguro sa iyong mga mata, kami rin ay mga langgam. Mukhang nagsisisi si Bai Kay. Kitawa-tawa ang binata na pumatay ng 3 City Lord sa isang hilera sa battle stage. Bago iyon, talagang itinuturing niya ang kabilang partido bilang isang langgam na mas masahol pa sa isang langgam. Ate Meng, hindi ba medyo walang awa ang lalaking ito? Tinitigan nito si Yehan sa battle stage na may malalaking mata. Nagkonekta si Yehan upang maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Mabagal na sinabi ni Menggo ang mga salitang ito, ngunit kung ginagawa ba ito ni Yehan para sa kanyang sarili o para kay Menggo, mahirap hulaan ni Menggo. Sa sandaling ito, manhid at nanginginig ang mga puso ng natitirang City Lord, dahil sa sandaling ito, ang binata na mukhang isang demonyo ay nakatingin na sa kanila, at ang tila kalmadong tingin ng kabilang partido ay nagpadama sa kanya na napuno siya. Ang City Lord Awang, ang City Lord Wang Chuan at iba pa na pinapanood ay balisa kahit sa gitna ng labanan. Ang batang ito ay talagang isang walang awang karakter, at siya ay walang awa sa pag-atake sa mga pangunahing City Lord. Tila ang sinabi ni Menggu noon ay dapat na totoo. Sinipin ng Deputy Hallmaster ang kanyang mga mata. Bago magsimula ang seremonya ng reincarnation, si Meng nang pumunta ako sa Zuanlan Hall, natural kong ikinwento ang tungkol sa assassin sa Anhualo, ngunit sinisiyasat pa rin ang Zuanlan Temple, at hindi ko alam kung totoo ito o hindi. Sinabi ng Vice-Presidente ng Merchant ng basta-basta, Vice Hallmaster, sa halip na ibigay ang posisyon ng sugod ng 10 kaharian sa ilang mga tao na alam lamang kung paano maglaro sa mga panuntunan at trick, sa tingin ko mas mahusay na hayaan itong kalimutan ng batang ito, kahit na ang lakas ng batang ito ay ganap na sapat na umupo sa upuan ng sugod ng 10 kaharian. Nang marinig iyon, hindi nagsalita ang Deputy Hallmaster. Sa pagkakataong ito, lumitaw si Yehan sa Hall of Reincarnation, kaya hindi siya maaaring maging master sa ngayon. Pagkatapos, bumalik si Yehan sa tabi ni Tia Meng at Tia Meng sa mga upuan muli. Ano ang gagawin mo sa susunod? Tiningnan ni Menggo ang kalmadong si Yehan, na pumatay ng 3 City Lord sa isang hilera, at kalmado pa rin ang lalaking ito, na nagpidama kay Menggo na medyo natatakot. Sinipi ni Yehan ang kanyang mga mata at ngumiti, kung may gustong umatake sa akin, nagtataka ako kung ano ang gagawin ni Gumeng. Siyempre hindi ako sumasang-ayon. Bamulong si Menggo. Kabanata 3543. Ngumiti at tumango si Yehan, kung gayon, kung may gustong manakit kay Tia Meng, hindi ako papayag, kaya magagawa ko lamang ito hanggang sa huli. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, bumantong hininga si Menggo sa kanyang puso, kung para sa akin, hindi mo na kailangang gawin ito. Walang atrasan kapag binuksan mo ang bow. Tumugon si Yehan, at tumingin muli sa iba pang battle arena. Sa ngayon, pinalitan ni Yehan si Menggo at nakapanalo ng 3 laro sa isang hilera. Nakapanalo sila ng 4 na laro sa isang hilera, at hanggat nanalo si Yehan ng isa pang 4 na laro, ang posisyon ng sugo ng 10 kaharian ay mapupunta sa kanila. Sa ngayon, ang tanging mga kalaban na hindi pa nakakatagpo ni Yehan ay sina City Lord Awang, City Lord Wang Chuan, City Lord Muzi, at City Lord Xiao He. Tinitingnan ng 4 na pangunahing City Lord na naglalabanan sa 2 battle platform sa sandaling ito, isang malamig na ilaw ang sumilay sa mga siniping na mata ni Yehan. Maliban kay Menggo, ang orihinal na 7 City Lord ay nahahati sa 2 paksayon at nakahiwalay. Ang mga Meng-ant na lumabas ay lahat ng kanilang mga target, kaya hindi magpapakita ng awa si Yehan kapag nakatagpo niya ang mga City Lord na ito. Hindi nagtagal, sa pagtatapos ng tunggalian sa pagitan ng 4 na City Lord, ang mga pangalan ng 5 tao ay lumitaw muli sa Ghost Book. Menggu vs City Lord Muzi. City Lord Wang Chuan vs City Lord Xiao He. Nabigo si City Lord Awang. Sa pagkakita nito, bumagsak ang lahat ng mga mata sa arena kay Yehan na lumabas. Gayunpaman, tinitingnan si Yehan na nakatayo sa battle platform, hindi gumalaw si City Lord Muzi, at sinabi ng may mapait na ngiti, inaamin ko ang pagkatalo sa laban na ito. Sumuko. Tinitingnan si City Lord Muzi na hindi nang ahas na tumuntong sa arena, ngunit hindi pinagtawanan siya ng mga tao sa arena. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kasalukuyang kalaban ay ang demonyo, ang Meng Mansion Messenger, na pumatay ng 3 City Lord sa isang hilera. Sa pagkakita nito, isang malamig na ilaw ang kumislap sa mga mata ni Yehan, aminin ang pagkatalo, wala talaga siyang magagawa sa kabilang partido. Umalis na naman si Yehan. Bagamat nanalo siya sa ika-5 laro ng walang laban, hindi mataas ang interes ni Yehan.
Ang kanyang layunin ay pabagsakin ang mga eksperto sa antas ng City Lord na ito, ngunit tila ang kanyang ideya ay medyo mahirap mapagtanto sa sandaling ito. Mayroong ganong pervert sa Ming Mansion, gaano man karami ang paghahanda namin para sa sugo ng 10 mundo, hindi ito mapupunta sa amin. Medyo pangit ang mukha ni City Lord Awang, para sa posisyon ng sugo ng 10 mundo, nagbayad siya ng malaki. Nagkakahalaga ng malaki, ngunit sa huli ang posisyon ng sugo mula sa 10 kaharian ay hindi pa rin nabibilang sa kanya. Hindi nagtagal, darating na naman ang susunod na laban, sa pagkakataong ito ang kalaban ni Yehan ay si City Lord Xiaohe. Inaamin ko ang pagkatalo. Sa mga upuan, hindi man lang tumayo si City Lord Xiaohe, at direktang ikinaway ang kanyang kamay upang aminin ang pagkatalo, nang napakasimple. Ang dalawang City Lord ay nag-concede ng sunod-sunod. Tila natakot na ang mga City Lord sa presensya ng mensahero ng Ming Mansion. Sa pagharap sa gayong walang awang karakter, ang pagtapak sa larangan ng digmaan ay upang mamatay, sino ang nang-ahas na lumaban. Panalo ng 6 na laro sa isang hilera. Kalmado ang mukha ni Yehan, at pagkatapos ay dalawang City Lord Awang at Wang Chuan na lamang ang natitira. Hehe, tila madaling mananalo ang batang ito ng 7 laro sa isang hilera. Bahagyang ngumiti ang vice-presidente ng Merchant. Sa susunod, lumitaw muli ang kalaban ni Yehan, ang Panginoon ng Wang Chuan. Tinitingnan ang pangalan na lumitaw sa ghost book, tumingin si Yehan patungo sa takot na Wang Chuan City Master, ngunit habang tumatayo si Yehan, namula ang Wang Chuan City Master, at hindi rin ang ahas na tumuntong sa battle stage, at direktang ikinaway ang kanyang kamay at sinabi, sa pagkakataong ito, inaamin ko rin ang pagkatalo. Sa pagkakita nito, medyo nadismaya si Yehan. Sa katunayan, ang taong gusto niyang patayin ay ang City Lord ng Wang Chuan, ngunit nakalulungkot na hindi binigyan siya ng kabilang partido ng pagkakataong ito. Kahit na ang Panginoon ng Wang Chuan ay sumuko sa kanyang sariling inisyatiba. Nakita na hindi man lang gumalaw ang City Lord ng Wang Chuan, bumantong hininga ang lahat ng mga multo sa arena sa kanilang mga puso, ngunit sa pagharap sa paylay na mensahero na opisyal ng Mengfu, ilang tao ang mga ngahas na lumaban sa kanya sa entablado. Sa mga upuan, mapatla ang mukha ni City Lord Wang Chuan, ngunit wala siyang pagpipilian kundi aminin ang pagkatalo. Mula sa katawan ni Yehan, naramdaman na niya ang isang nakakatakot na layunin na pumatay. Sa sandaling maglaro siya, tiyak na mamamatay siya sa mga kamay ng binata na iyon. Sa makatuwid, kahit na mawalan siya ng mukha, hindi maglalaro si City Lord Wang Chuan. Kung ikukumpara sa pagkawala ng mukha at pagkawala ng kanyang buhay, ang huli ay natural na mas nakakatakot. Kabanata 3544. Tinitingnan ng tingin ni Yehan, ipinikit ni City Lord Wang Chuan ang kanyang mga mata na para bang hindi niya nakita, ngunit ang nakakuyom na kamao sa ilalim ng balabal ng iba ay nagpakita ng galit at pagkabalisa sa kanyang puso sa sandaling ito. Hihi? Ate Meng? Tila natakot na ng lalaking ito ang lahat ng City Lord, at wala na siyang lakas ng loob na lumaban. Tuwang-tuwa si Tuyi, sa pagkakataong ito ay lumabas siya ng palihim upang makita ang gayong kahangahangang reincarnation mahusay na seremonya, kahit na pag-alitan kapag balik mo, sulit ito. Ngumiti si Menggu, pinatay ng lalaking iyon ang 3 City Lord ng sunod-sunod, sa gayong malupit na mga taktika, sino ang mga ngahas na makipagkompetensya sa kanya sa entablado. Hanggat tumuntong ka sa larangan ng digmaan, tiyak na mamamatay ka. Ngunit nakikita na kusang loob na inaamin ni City Lord Wang Chuan ang pagkatalo at yumuyuko kay Yehan, medyo nakahinga ng maluwag si Menggo. Ang mga trick ng kabilang partido upang hayaan ang mga killer mula sa Dark Flower House na atakehin siya ay ngayon inaani ang mga kahihinatnan ng kanilang sarili. Here, huwag mo na siyang pukawin muli sa hinaharap, naiintindihan mo ba? Sinasabi ni General Xiaoqi kay Wei Qiu sa upuan sa mga upuan. Mabilis na tumango si Wei Qiu. Sa gayong perverted at walang awa na mensahero, paano siya mangangahas na pukawin muli si Yehan? Sa pag-iisip ng nangyari sa auction house kahapon, natakot si Wei Qiu. Sa pagkakita nito, ang pagsisisi sa puso ni Bai Kei ay naging mas malakas, at kahit na si Wei Xiao, na susubukan niyang gawing kaibigan ang kanyang makakaya, ay yumuko sa binata na iyon. Bakit hindi mo inihayag ang iyong kasalukuyang kaluwalhatian sa simula? Mayroong hinanakit sa mga mata ni Bai Kei, ano ang kinamumuhian niya? Hindi man lang niya alam sa kanyang sarili, siguro dahil kinamumuhian niya ang mababang profile ni Yehan sa simula, na itinatago ang kanyang sarili, na nagpatahimik sa kanya na makaligtaan ang pagkakataon na makipagkaibigan kay Yehan, o baka dahil sa iba pang mga dahilan. Ngunit paano babayaran ni Yehan ang atensyon sa isang matuwid at mahalaga sa sarili na babae tulad ni Bai Kei? Sa kabaligtaran, ang isang babae tulad ni Menggo ay karapat-dapat sa kanyang sakripisyo.
Walang pangangailangan upang makipagkompetensya sa huling laro, aaminin ko ang pagkatalo. Sa pagkakataong ito, nang tumingin si Yehan sa huling City Lord Awang, ikinaway ng kabilang partido ang kanyang kamay at sumuko sa isang napaka-bachelor na paraan. Sa pagkakita nito, medyo manhid ang mga multo sa arena, ngunit ang City Lord Awang din ay nagkusa na aminin ang pagkatalo. Hindi sila nagulat. Ang messenger officer ng Ming Mansion ay pumatay ng 3 tao sa isang hilera ngayon, at nanalo ng 4 ng walang laban. Ang 7 sunod-sunod na panalo, ang bagay na ito ay tiyak na magdudulot ng isang pangamoy sa buong mundo ng multo, maging sa mundo ng mga runner. Siyempre, dahil sumuko rin ang huling City Lord Awang, sa pagkakataong ito ay tapos na ang seremonya ng reincarnation, at si Yehan lamang ang nanalo ng 7 sunod-sunod na panalo. Kabilang sa iba pang mga City Lord, ang 2 City Lord, Awang at Wangchuan, ay hindi man lang pumasok sa 5-game winning streak. Pagkatapos ng lahat, nakilala ni Yehan ang isang tao at pumatay ng isang tao, at pumatay ng 3 City Lord sa isang hilera. Imposible para sa 3 kalahok na mawala. Kumuha ng mas mataas na winning streak. Kung alam ko ito, dapat ko sanang gawin ito ng paunti-unti. Nakakalungkot sa puso ni Yehan, pinatay niya ang 3 City Lord sa isang iglap, na nagpatama na sa natitirang mga City Lord na matakot. Kung itinago ni Yehan ang kanyang lakas sa simula at pinatay ang 3 City Lord sa isang mapanganib at mapanganib na paraan, marahil, ang natitirang 4 na City Lord ay hindi magkukusa na aminin ang pagkatalo. Hehe, kung iyon ang kaso, tapos na ang seremonya ng reincarnation ngayong taon, ang 7-game winning streak ngayong araw ay ito. Sa mataas na platform, umubo ng tuyo ang Vice President ng mabigat na negosyo, tiningnan si Yehan at nagtanong, Boy, bilang nagwagi ng 7-game winning streak ngayong araw, hindi mo ba dapat ihayag ang iyong pangalan? Mensahero ng Meng, Yehan. Sabi ni Yehan ng walang emosyon. Yehan. Ang 2 salitang ito ay naalala rin ng mga multo sa arena ng sabay. Natatakot ako na pagkatapos ng ngayon, ang mensahero ng Ming Mansion ay magiging sikat sa buong mundo ng mga runner. Hehe. Okay? Ang nagwagi sa 7-game winning streak ngayon ay si Yehan, ang mensahero ng Ming Mansion. Tulad ng para sa panghuling may-ari ng mga sugo mula sa 10 mundo, iaanunsyo ito ng Chakra Pala sa loob ng 3 araw. Nilinaw ng Vice-Presidente ng mabigat na komersyo ang kanyang lalamunan, at sinabi ito sa madla, pagkatapos ay commendat siya kay Yehan, at nakita ang isang puting jade card na lumalabas sa kamay ng kalaban, at ikinaway ito kay Yehan, at pagkatapos ay umalis sa mataas na platform. Lumalabas na ang matandang lalaking ito. Nakita ang puting jade token na sadyang inilabas ng Vice-Presidente ng Merchant bago umalis, agad na napagtanto ni Yehan na ang Vice-Presidente ng Merchant ay ang misteryosong taong bumili ng kanyang magic bone sa auction house kahapon na may 500,000 puntos ng merito. Gayunpaman, sadyang inilabas ng Vice-Presidente ng Merchant ang jade card upang ipaalam kay Yehan na malamang na ipinapaalala rin sa kanya ng matandang lalaki na mayroon siyang isang magandang bagay sa kanyang kamay, kaya huwag kalimutang hanapin siya. Gaano man karami ang paghahanda, mahirap pa ring makipagkompetensya sa makapangyarihang lakas. Brother Wang Chuan, sa pagkakataong ito ay maaari lamang tayong aminin ang pagkatalo. Bamantong hininga si City Lord Awang sa kanyang puso. Nang sila ay nasa Biexencheng, naisip ba nila na ang maliit na multo na sumunod kay Menggu, ang maliit na karakter na hindi man lang nila sinulyapan, ay magiging ganoong kaperpektong pag-iral, at sa huli ay nanalo siya ng 7 sunod-sunod na tagumpay, na ginagawa silang ang mga taong matagal nang naghanda ay walang magawa, at nawala ang lahat ng mukha. Nang marinig ito, ang mukha ng City Lord Wangchuan na nakatayo sa tabi ng City Lord Awang ay medyo pangit pa rin. Bagamat galit siya na hindi niya nakuha ang sugo ng 10 mundo, hinayaan niyang atakihin ng killer ng Anhulo si Menggo. Kung gusto siyang guluhin ng mensahero ng Ming Mansion pagkatapos, kung gayon haharapin pa rin niya ang isang malaking krisis. Minamaliit ko si Gumeng, at tahimik, nagtago siya ng gayong nakakatakot na powerhouse sa kanyang tabi. Malamig na bumahing si City Lord Wangchuan, at umalis na may paghampas ng kanyang mga manggas. Kabanata 3545. Pagkatapos matapos ang seremonya ng reincarnation, natural na sinundan ni Yehan si Menggo at sina Tuyi upang lisanin ang arena at bumalik sa Meng Anju. Sa ngayon sa Meng Anju, walang magawang hinihipon ni Yehan ang kanyang ilong na tinitingnan ng babaeng nakaupo sa kanyang harapan na sinusuri siya. At itinukod ni Tuyi ang kanyang baba, iginulong ang kanyang malalaking mata upang tingnan si Yehan paminsan-minsan, at pagkatapos ay tiningnan si Menggo na hindi nagsasalita ng isang salita. Bakit, Messenger? Hindi mo ba gustong ipaliwanag ang isang bagay sa aking amo? Tiningnan ni Menggu si Yehan na may mainit at galit na mukha.
Sobrang lakas ng lalaking ito na nagpapanggap siyang nasa tabi niya hanggang ngayon. Sa kabutihang palad, pinuprotektahan pa rin niya si Yehan saan man. Siya, sa reincarnation ceremony, ay nagdulot sa kanyang mag-alala ng walang kabuluhan. Ito, wala talaga akong balak itago ito kay Tia Meng. Medyo walang magawa ang naramdaman ni Yehan. Hindi mo ba sinadya? Binigyan ni Menggu si Yehan ng isang mahirap na tingin, kung gayon sabihin mo sa akin, kasalanan mo ba ang nangyari sa killer sa Anhulo noong nakaraang beses? Ang usapin ng madilim na halamanan ng bulaklak. Nang marinig ang mga salita ni Menggu, nagbago ang mga mata ni Yehan. Huwag mo akong subukang lokohin. Nakita si Yehan na sinusundan at bumabelang, agad na humilik ng mahina si Gumeng. Nang marinig ito, humalaklak si Yehan at sinabi, "Syempre hindi ako magsisinungaling kay Menggu. Tulad ng para sa insidente sa killer sa Anhulo noong nakaraang beses, hindi ako, ngunit ang aking guro." Guro. Medyo nag-aalinlangan pa rin si Menggu, ngunit hindi umalis si Yehan sa kanyang paningin nang dumating ang killer mula sa Dark Flower House ng araw na iyon, at ang misteryosong malakas na lalaki na lumitaw ay maaaring ibang tao. Hindi naniniwala si Menggu. Tiningnan ni Yehan si Menggu at sinabi, "Sa oras na iyon, nanatili ako sa likod ni Menggu, kaya natural na hindi ako maaaring maging taong iyon, at tila hindi ko sinabi kay Menggu na ako ay isa lamang maliit na multo, ha?" Nang marinig ito, pinag-isipan itong mabuti ni Menggu, hindi talaga sinabi ni Yehan ang ganoong bagay. Ang lahat ay pagkatapos lamang makita si Yehan, nahulaan ni Menggu mula sa aura ni Yehan na bahagya na si Yehan sa Ghost Realm. Ngunit iniisip si Yehan na itinatago ang kanyang lakas sa harap niya, medyo nainas pa rin si Menggu, at sinabi, "Kung gayon hindi mo dapat sinasadyang itago ang iyong lakas, at alalahanin ako ng walang kabuluhan. Kung hindi ganito, paano ko makikita na nag-aalala sa akin si Gumeng?" Kinamot ni Yehan ang kanyang ilong at ngumiti. Nang marinig ito, agad na namula ang mukha ni Menggu. Gayunpaman, pagkatapos pag-isipan ito, tinitigin muli ni Menggu si Yehan ng may pagdududa, "Sigurado ka na hindi ka nagsinungaling sa akin? Naaalala ko na nagmula ka sa Naihe Bridge noon. Sino mang makakatawid sa Naihe Bridge ay nakaraan na sa Underworld at Reincarnation. Isang reincarnated na practitioner." Sa pagkakita nito, bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso, tila hindi talaga madaling lokohin si Tia Meng. Kaagad, nagkibit-balikat si Yehan at sinabi, "Kung sasabihin ko na pumasok ako sa Naihe Bridge nang hindi sinasadya, maniniwala ba o hindi si Gumeng?" Syempre hindi ako naniniwala. Tiningnan ni Menggu si Yehan ng may pagdududa. Kung ang Huangquan Waterfall man o ang Naihe Bridge, mayroong mga prohibitive na kapangyarihan na itinakda ng Lord Zuanlan King. Tanging ang mga nag-reincarnated mula sa Reincarnation Channel lamang ang hindi ipagbabawal ng mga paghihigpit na ito. Nasasaktan ng kapangyarihan, at sa sandaling gusto ng multo sa Will World na pumunta sa kabilang panig ng Naihe Bridge, imposible, dahil sa sandaling hawakan nito ang ipinagbabawal na kapangyarihan, ito ay mapupuksa. Hindi naniniwala si Menggu, at hindi ko ito maiwasan. Kung ako ay isang reincarnated na tao, paano ako magkakaroon ng gayong makapangyarihang lakas nang una akong pumasok sa mundo ng impyerno? Nagkibit-balikat si Yehan at sinabi. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, agad na naging interesado si Tu Yi, at nagtanong ng masigasig, "Hoy, anong estado ka ngayon? Kaya mong agad na pumatay ng mga City Master sa antas ng Ghost General, at dapat kang mas malakas kaysa sa kanila, tama ba? Ang Realm of Azure, o ang Realm of the Ghost King?" Nang marinig ang sinabi ni Tu Yi, naging interesado rin si Gumeng, ngunit ang mga sinabi ni Yehan kanina ay nanatiling kaina-hinala sa kanyang puso. Dapat itong ituring bilang kaharian ng Shirea. Si Yehan mismo ay medyo hindi tiyak, ngunit sa mga mata ni Tu Yi, ang mga Ghost General ay itinuturing na mga Master. Ngunit sa mga mata ni Yehan, ang mga Ghost General na ito ay katumbas ng mga Master ng mundo ng tao kung ikukumpara sa kasalukuyang Yehan. Ang mga powerhouse sa antas ng peak ng first level na Saint King ay masyadong malayo. Tulad ng kung gaano kalakas ang Azure Realm sa Guizhou Realm, bagamat hindi pa ito naranasan ni Yehan dati, ngunit sa pamamagitan ng pagkakatulad, ang malakas na tao sa Azure Realm ay dapat na halos kapareho ng kanyang kasalukuyang Emperor Shenzang. Tulad ng para sa Ghost King, dapat siyang maging kasing lakas ng Holy Dao Emperor. Ano ang dapat mong sabihin? Hindi mo ba alam ang iyong sariling kaharian? Hindi nasisiyahan si Tu Yi sa sagot ni Yehan. Okay. Pinutol sila ni Menggu at sinabi, "Yehan, ngayon na nanalo ka ng 7 sunod-sunod na tagumpay sa Reincarnation Ceremony. Sa tingin ko sa lalong madaling panahon ay magkakaroon ng utos mula sa Templo ng Will, at ikaw ang magiging sugo ng 10 kaharian, trabaho, kaya kailangan mong maghanda bago iyon."
Pagkatapos sabihin ito, isang mapanglo na tingin ang sumilay sa mga mata ni Menggo. Sa sandaling kunin ni Yehan ang posisyon ng sugo ng 10 kaharian, kailangan niyang lisanin ang Meng Mansion, at hindi na magiging kanyang maliit na messenger officer sa Meng Mansion. Gaano kataas ang posisyon ng sugo ng 10 mundo? Tanong ni Yehan ng mausisa. Kabanata 3546. Sinabi ni Menggo, direktang nasa ilalim ito ng jurisdiction ng Deputy Hall Master, ngunit ang katayuan ng mga sugol ng 10 kaharian ay napaka-hindi pangkaraniwan, dahil maaari silang pumunta sa anumang lugar sa 10 kaharian ng impyerno, at hindi maaaring kontrolin ng Deputy Hall Master ang mga sugol ng 10 kaharian. Ngunit habang nakikipag-usap si Yehan kay Menggo, nagkaroon ng bisita si Meng Anju. Tahimik na dumating ang kabilang partido, ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng isang itim na balabal, at may hawak siyang staff sa kanyang kamay. Dahan-dahan siyang naglakad mula sa labas ng Meng Anjo, ngunit nang makita niya ang lalaking ito, isang ilaw ng liwanag ang sumilay sa mga mata ni Menggo. Na may hitsura ng pagkamangha, agad siyang tumayo at yumuko upang batiin siya, nakita ni Menggo ang mataas na saserdote. Hehe, hindi kailangang maging magalang si Tia Meng. Ang lalaki, na ganap na natatakpan ng mga itim na balabal, ay may paos na boses, at hindi man lang makita ng malinaw ang kanyang mukha. Nagulat si Menggo, ang mataas na saserdote ay palaging nasa tabi ng Panginoon Zuan Lanwang, na may mataas na katayuan, kahit na ang Deputy Hall Master ay tinatrato ng may paggalang, at bihira siyang umalis, ngunit bakit siya pumunta sa kanyang maliit na Meng Anjo ngayon? Tel ang lana. Hihi? Lolo G? Bakit ka narito? Maaari kaya na pumunta ka upang makita si Yi. Gayunpaman, kung ikukumpara sa paggalang ni Menggo, walang anumang takot si Tu Yi, at tumakbo ng direkta upang yakapin ang braso ng mataas na saserdote. Sa pagkakita nito, sinipi ni Yehan ang kanyang mga mata, tila ang katayuan ng batang babae na ito sa banal na lungsod na ito ay hindi pangkaraniwan. Hehe, nagiging mas masama na naman ang batang babae na ito, ngunit hindi ako pumunta upang makita ka ngayon. Bagamat paos ang boses ng mataas na saserdote, mayroong kabaitan dito. Hindi ka dumating upang makita ako, pumunta ba ang nagpaparaya na lolo upang makita si Tia Meng? Nag-aatubili na tanong ni Tu Yi. Hindi. Ngumiti ang mataas na saserdote at umiling. Nang marinig ito, nagulat ang puso ni Gumeng, tiningnan niya si Yehan, ang mataas na saserdote ay hindi pumunta sa Meng Anjo para sa kanila, kaya si Yehan na lamang ang natitirang mensahero. Tiningnan din ni Tu Yi si Yehan, pumunta ba ang sakripisyo kay Lolo para sa lalaking ito? Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ni Menggo at Tu Yi, ngumiti ang mataas na saserdote at nagsabi ng isang bagay na ikinagulat nilang pareho. Aking kaibigan, may pagmamahal ang Panginoon Will Turning King. Will King. Nang inig ang puso ni Yehan, may natuklasan ba ang master ng mundo ng Will? Parehong tumingin ng gulat si Menggo at Tu Yi. Nagtrabaho si Menggo sa Will Running World sa loob ng libu-libong taon, ngunit hindi niya nakilala ang Panginoon ng Will, o narinig ang sinuman na inanyayahan ng Panginoon ng Will. At ngayon, dumating ang mataas na pari upang maghatid ng isang mensahe, inimbitahan ni Yehan ang Will Turning King. Paano kaya? Bakit inanyayahan ni Master Zuan Lan King ang lalaking ito? Dahil ba nanalo siya ng 7 sunod-sunod na tagumpay sa seremonya ng reincarnation? Medyo nahirapan ang maliit na ulo ni Tu Yi na bumaling. Mayroon siyang mataas na katayuan sa banal na lungsod, ngunit hindi pa rin niya nakita ang maalamat na Master Will Running King. Hindi ko alam kung maaari akong tumanggi. Tanong ni Yehan ng may pag-aalinlangan, hindi talaga niya alam kung mabuti ba o masama para sa hari ng Wills na imbitahan siya. Halos natamba sina Menggo at Tu Yi dahil sa mga salita ni Yehan, lalaking ito, iyon ay isang imbitasyon mula kay Master Zuan Lanwang. Naisip pa niyang tumanggi. Yehan, huwag kang bastos sa mataas na saserdote. Pinagalitan siya ni Menggo ng mahina mula sa gilid. Natuklasan niya na si Yehan ay nagiging mas matapang at matapang. Hindi lamang siya ng ahas na gumawa ng isang malaking gulo tungkol sa seremonya ng reincarnation, nang ahas pa siyang tanggihan ang imbitasyon ng mataas na saserdote ng personal, at ang taong nag-imbite sa kanya ay isang runner. Panginoon Wang. Ang ulo ng bastard na ito ay nakakatawa. Pinairal ni Tu Yi ang kanyang mga mata kay Yehan ng mahigpit, at tumanggi. Iyon si Mr. Will Turning King, wala bang lagnat ang lalaking ito? Hehe, ayos lang. Bahagyang ngumiti ang mataas na saserdote, at sinabi kay Yehan, syempre, maaaring tumanggi ang mga kaibigan, hindi pipilitin ng Panginoon Zuan Lanwang ang sinuman. Nang marinig ito, tumahimik si Yehan, at pagkatapos ay sinabi ng walang magawa, kung gayon. Ang iyong kamahalan, mangyaring manguna sa daan. Menggo, umalis ka na.
Pagkatapos sabihin iyon, iginuhit ng staff sa kamay ng mataas na saserdote ang isang bilog sa hangin sa harap niya, isang alon ng mahiwagang kapangyarihan ang kumalat, at pagkatapos ay isang void passage na mahiwagang lumitaw sa harap niya. Ang kamay ng mataas na saserdote ay nagpataas sa tibok ng puso ni Yehan. Ang taong ito ay tiyak na isang napakatakot na powerhouse. Mga kaibigan, mangyaring. Kabanata 3547. Nang marinig ito, lumingon si Yehan at bahagyang tumango kay Menggo, at naglakad patungo sa void passage sa isang hakbang, na sinundan ng mataas na saserdote. Ang void passage sa harap ni Tuyi ay automatikong nagsara, at nawala ng walang bakas si Yehan at ang mataas na saserdote. Sa pagkakita nito, malakas pa rin ang mga pagdududa ni Menggo sa kanyang magagandang mata, bakit inanyayahan ni Master Zuan Lanwang ang isang maliit na mensahero. Bagamat ang mensahero na ito ay talagang isang nakakagulat na alien, aloof si Lord Zuan Lanwang, anong uri ng tao ang hindi pa niya nakita dati, bakit niya dapat alalahanin si Yehan? Ate Meng, ano ang pagkakakilanlan ng lalaking ito? Maging si Lord Zuan Lanwang ay inanyayahan siya, at personal na pumunta ang mataas na paring upang imbitahan siya. Sabi ni Tuyi na may nagulat na mukha. Umiling si Menggu, natuklasan niya na hindi niya na kayang makita ang mensahero sa tabi niya. Sa oras na ito, sina Yehan at ang mataas na saserdote na nakapasok sa void passage ay nakarating na sa harap ng isang sinaunang palasyo. Itinaas ni Yehan ang kanyang ulo at tiningnan ang palasyo sa kanyang harapan, malalaking karakter. Napalampas ng puso ni Yehan ang isang beat, tila ang malaking taong namamahala sa buong mundo ng mga runner ay nasa Hall of Runners. Kaibigan, nasa loob ang Panginoon ng Will, pumasok ka. Sabi ng mataas na saserdote kay Yehan, at walang intensyon na pumasok sa Hall of the Will kasama si Yehan. Naglakad si Yehan papasok sa palasyo sa kanyang harapan. Sa sandaling pumasok siya sa palasyo, naramdaman niya na ang kapaligiran sa paligid niya ay naging tahimik at mapayapa, na naglalagay sa mga tao sa isang estado ng pagpapahinga sa lahat ng direksyon. Kaagad pagkatapos, nakita ni Yehan na sa mataas na trono, mayroong isang parang panaginip na babae na nakahiga ng tamad. Maaaring maalina ng kabilang partido ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang figure, ngunit ang mukha ng kabilang partido, sinubukang makita ni Yehan, ngunit lahat ito ay napakalabo. Gayunpaman, tila alam ni Yehan at nakita na ang malabong mukha na ito ay napakaganda. Gayunpaman, ginagawa ng napakagandang mukha na ito na kalimutan ito ng mga tao sa isang sulyap, at kapag tiningnan nila ito sa susunod na sandali, tila nagiging ibang mukha ito. Ito ay isang napaka-misteryosong pakiramdam. Nang makita ito, dali-daling pinatatag ni Yehan ang kanyang isip. Ang babae sa kanyang harapan ay labis na nakakatakot. Kapag mas naging interesado siya sa kanya, mas lalo siyang lulubog. Oo, ikaw ang unang tao na maaaring patuloy na manatiling kalmado pagkatapos makita ako. Sa trono, tamad na nakahiga sa trono ang napakalakas na babae, isang pares ng nakakabaliw na jade hands, na humahaplos sa nakasisilaw na itim na bulaklak sa nakatanim na halaman sa tabi niya. Si Yehan, ang mensahero ng Ming Mansion, ay nakatagpo kay Lord Zuan Lanwang. Yumuko si Yehan sa babae sa trono. Ang mga bulaklak sa kabilang pampang ay namumukadkad sa kabilang pampang, ngunit kung ano ang maaaring gawin sa harap ng tulay. Bakit palaging gustong sirain ng mga tao sa mundo ang kanilang nakatakdang kapalaran? Asahan na baguhin ang mga patakaran ng reincarnation na itinakda ng Diyos. Bagamat ang prosesong ito ay labis na mahirap, may ilang tao pa rin na pinipiling sumugal. Bumantong hininga ng mahina ang napakalakas na babae, at tiningnan siyang walang malasakit ang binata sa kanyang harapan. Sa 10 mundo ng impyerno, masasabing napakakaunting mga bagay na maaaring itago mula sa hari ng 10 palasyo. Sinabi ni Yehan ng mahina, siguro ang ilang mga tao sa mundo ay wala sa pakikipagsapalaran, ang ilan ay dahil sa pagkamausisa, at ang ilan ay dahil sa hindi nababaling pag-ibig. Gayunpaman, ang mundo ay walang awa, at walang kapangyarihan sa labas ng mundo ang pinapayagan, ngunit ang mga tao sa mundo ay nahaharap pa rin sa mga paghihirap, na nagsusumikap na masira ang mga tanikala ng langit at lupa, sinisira ang mga tanikala ng langit at lupa, sinisira ba rin ng mga taong ito ang mga patakaran na itinakda ng Diyos. May punto, ngunit ang mga patakaran ng reincarnation ay hindi ganoon kadaling sirain. Nang unang magbukas ang mundo, nagkaroon ng paraan ng reincarnation. Para sa mga nagbabaligtad ng reincarnation, alam mo ba kung ano ang magiging resulta? Tiningnan ni Yehan si Will turning king ng kalmado. Sinabi. Nang marinig ito, sinabi ni Yehan ng kalmado, hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ni Master Zuan Lanwang. Tila sa tingin mo ay napakalihim ng ginagawa mo, o sa tingin mo ba ay ang mga controller ng mundo ng impyerno ay mga mediocre?
Walang galit o saya sa mukha ng Will Running King, ngunit, kailangan ko ring pasalamatan ka sa pagdadala sa akin ng kailangan ko. Nang marinig ito, bumantong hininga si Yehan sa kanyang puso. Tila siya, na pumasok sa mundo ng impyerno, ay sa wakas ay natuklasan ng hari ng Wills. Mayroon akong mentalidad ng swerte, ngunit hindi ko iniisip na ang controller ng misteryosong mundo ng impyerno ay isang ordinaryong tao. Huminga ng malalim si Yehan at sinabi, na nagsasabing sa kabila ng lahat ng mga paghihirap at panganib, pinipili ko pa ring ipagsapalaran, kaya hindi ko bibitiwan ang hindi likas na bagay na ito. Sinabi ng Will Running King, ang makapunta sa impyerno mula sa mundo ay isa ng bagay laban sa langit, at talagang nagawa mo ito. Mula sa simula ng mundo, ikaw ang pangalawang tao na pumunta sa impyerno mula sa mundo. Hindi dapat ituring ang una bilang isang mortal. Mayroon bang pumunta sa impyerno bago ito? Nagulat si Yehan. Mayroong higit sa bilyon-bilyong nilalang sa mundo, sa tingin mo ikaw lang ba ang laban sa langit? Dahan daw ang umupo ng tuwid ang Will Turning King, at tiningnan niya si Yehan at sinabi, mayroong palaging ilang tao sa mundo na tinapakan ang sumusunod na mga patakaran, ngunit walang sinuman ang nagtagumpay, kaya bumalik ka, baguhin mo ang iyong kapalaran laban sa langit, salungatin ang paraan ng langit at lupa, hindi mo kayang bayaran ang mga kahihinatnan. Paumanhin, kailangan kong baguhin ang aking kapalaran laban sa langit, kailangan kong gawin ito. Matatag ang mga mata ni Yehan, sa wakas ay dumating siya sa mundo ng impyerno, paano siya babalik na ganito bago niya nakita si Jake Quangren. Matigas ang ulo ng mga tao, baguhin ang iyong kapalaran laban sa langit, anong pagkakataon sa panalo sa tingin mo ang mayroon ka? Sabi ng Will Turning King ng walang emosyon. Kahit na ang posibilidad ng panalo ay zero, susubukan ko ito, at sana ay magtagumpay ang Will Running King. Sabi ni Yehan, na yumuyuko at yumuyuko ng dahan-dahan. Kung talagang gagawin kitang perpekto, puputulin ko ang iyong landas ng reincarnation. Ang kapanganakan, katandaan, sakit at kamatayan ay naaayon sa paraan ng langit, at kung gusto mong baguhin ang iyong kapalaran laban sa langit, ipinapadala mo ang iyong sarili sa kamatayan. Talaga bang handa kang gawin ito para sa isang taong nakapasok sa reincarnation, handang mamatay? Mayroon ka bang puso na isuko ang mga alalahanin ng mundo? Kabanata 3548. Ang mahinang boses ng Will Running King ay umalangaw-ngaw sa buong palasyo. Siyempre hindi ko ito kayang tiisin, ngunit hindi ko hahayaan ang aking sarili na mamatay, gusto ko lamang ang Will Turning King na matupad. Yumuyuko pa rin si Yehan, na nakaharap sa isa sa mga controller ng mundo ng impyerno, wala siyang kapangyarihan na labanan, at maaari lamang hilingin ang mga controller na ito na buksan ang net. Katigasan ng ulo. Bumantong hininga ang Will Turning King sa kanyang puso, umiling, at sinabi, ang iyong pagkakaibigan at espiritu ng hindi pagkatakot sa lahat ng mga paghihirap at panganib ay talagang kahanga-hanga, ngunit kahit na ako ay isa sa mga hari ng 10 templo, kahit na gusto kong tuparin ka ay wala akong ganitong uri ng kakayahan, sa tingin mo ba ako lamang ang nakakaalam tungkol sa iyong pagdating? Kinokontrol ng hari ng 10 templo ang 10 mundo ng impyerno. Bagamat hindi lumitaw ang iyong pangalan sa sinaunang aklat ng reincarnation, pagkatapos mong dumating at dumaan sa underworld, nauunawaan ng hari ng 10 templo ang lahat ng mga variable sa reincarnation. Ikaw ay nasa mundo ng impyerno. Sa abot ng hari ng templo, hindi na ito isang lihim. Nang marinig ito, nagulat si Yehan. Dumating siya sa mundo ng impyerno, at ang hari ng 10 templo na kumokontrol sa mundo ng impyerno ay alam ito noon pa man. Ang mahuhulaan na kakayahan na ito ay talagang nakakatakot. Umaasa din ako na magiging perpekto ang Will Running King. Bilang isang anak ng tao, hindi ako basta-basta sumusuko. Matigas ang ulo, ang lahat ba ng mga tao sa mundo ng tao ay kasing tigas ng ulo mo? Dahan daw ang tumayo ang Will Turning King, nilisan ang mataas na trono, lumakad patungo kay Yehan at sinabi, kahit natuparin kita walang silbi, maliban kung sumasang-ayon ang iba pang mga hari ng Siyam na templo. Tinitingnan ng Runner King na dahan daw ang lumalakad papunta sa kanya at papalapit ng papalapit, biglang napagtanto ni Yehan na makikita na niya ng malinaw ang mukha ng kalaban ngayon. Ito ay isang mukha na maaari lamang ilarawan bilang labis na maeslan, ngunit hindi sumulyap muli si Yehan. Master Zuan Lanwang, mangyaring ipaliwanag ng malinaw, hindi ko alam kung paano makukuha ang pahintulot ng iba pang 9 na hari ng palasyo. Ang mga mata ni Yehan ay nagliliyab sa malakas na apoy ng pag-asa, hanggat may pagkakataon siya, susubukan niya kahit ang imposible. Sinabi ng hari ng Will, mayroong isang malilim na bundok sa banal na lungsod. Walang damo na tumutubo sa bundok na ito. Mayroong isang gintong bato sa bundok. Tulad ng sinasabi, kung ikaw ay Tame Time, ang gintong bato ay mamumulaklak.
Kung maaari mong mamulaklak ang gintong bato at magsabog ng mga bulaklak at dahon sa buong mundo ng impyerno, sa tingin ko ang iba pang mga hari ng siyam na palasyo ay maaaring magpagon. Salamat, Master Runner King. Isang matatag na ilaw ang sumilay sa mga mata ni Yehan, na ginagawang ginto at bato na mamulaklak, na tila isang ganap na imposibleng bagay, ngunit gusto pa ring subukan ni Yehan. Gayunpaman, hayaan mo muna akong paalalahanan na lubhang mahirap gawing mamulaklak ang Jinshi. Hindi bababa sa wala pang ganoong nauna bago ito. Sabi ng hari ng Wills, na tumitingin kay Yehan. Nagpakawala si Yehan ng isang malakas na espiritu ng pakikipaglaban, at sinabi, ang pagbabago ng kapalaran laban sa langit, mayroon bang ganoong nauna bago ito? Wala na, tumugon si Zuanlan. Kung gayon, ako, si Yehan, ang magtatakda ng president na ito. Kapuri-puri ang tapang, ngunit natatakot ako na walang silbi at isang pag-aaksaya ng oras. Dahan daw ang iniunat ng Will Turning King ang kanyang Jade Hand, na maaaring magpabaliw at mahumaling sa mga tao, at sinabi, dalhin mo ito, ang bulaklak sa kabilang pampang ay walang silbi sa iyong kamay, ngunit ang Zohoa na ito, na sa simula pa lamang ay tumubo lamang sa mundo ng tao, ay dinala sa impyerno mo, mayroong president para sa insidenteng ito. Kinuha ni Yehan ang bulaklak ng bana at ibinigay ito sa hari ng Will, at sinabi, kung wala ang bulaklak na ito, paano ako, si Yehan, makakarating sa mundo ng impyerno ng ganoon kadali? Hindi ba iniisip ng hari ng Will na ang lahat ng ito ay nagawa na ng kalooban ng Diyos? Itinakda. Siguro. Sumagot lamang ng dalawang salita ang Will Running King, pagkatapos ay lumingon, umupo sa mataas na trono, at nagpatuloy. Binibigyan lamang kita ng isang buwan, at pagkatapos ng isang buwan, Jinshi Way Open, kung gayon dapat mong lisanin ang mundo ng impyerno, kung hindi, personal kitang ipapadala sa 6 na kaharian ng reincarnation, dapat mong malanawan na sa sandaling pumasok ka sa 6 na kaharian ng reincarnation, ito ay katumbas ng reincarnation at muling pagsilang, ang iyong buhay ay magsisimula sa lahat muli, ang lahat ay magsisimula mula sa simula. Salamat Panginoon Will Turning King para sa iyong kabaitan. Pagkatapos sabihin ito, lumingon si Yehan at lumakad palabas ng Hall of Reincarnation. Sa labas ng Hall of Reincarnation, hinihintay pa rin si Yehan ng mataas na pari. Bumalik ka ba sa Menganjo, o pupunta sa Bayan Mountain? Tanong ng mataas na saserdote, na nakatitig kay Yehan. Nang marinig ito, isang kakaibang tingin ang sumilay sa mga mata ni Yehan. Talagang alam ng mataas na saserdote ang problema na ibinabagsak ng Will Turning King para sa kanya. Maaari kaya na nagawa na ng Will Turning King ang gayong mga paghahanda bago siya inanyayahan dito. Salamat, mataas na pari, ngunit bumalik muna tayo sa Menganjo. Ang mga salita ng mataas na saserdote ay nagpakuha kay Yehan ng maraming impormasyon. Marahil, kung talagang gustong ipadala ng hari ng Wills ang kanyang sarili pabalik sa mundo, walang ganoong pag-aayos, ngunit ano ang kahulugan ng galaw ng kabilang partido? Hindi mo ari ni Yehan. Kahit na gustong suportahan ka ni Master Zuanlanwang, kailangan mong makuha ang iba pang 9 na Palace King upang sumang-ayon. Sinabi ng mataas na saserdote ang mga salitang ito sa kanyang sarili, at agad na napagtanto ni Yehan na ang layunin ng mahirap na problema na ipinataw sa kanya ng Will Turning King ay upang makuha ang iba pang 9 na Palace King na sumang-ayon. Bumalik muli si Yehan sa Menganjo, habang umalis ang mataas na saserdote. Ngunit nang bumalik si Yehan dito, bigla niyang natuklasan na mayroong isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit, puting buhok, at puting kilay sa Menganjo. Nang makita ang pagbabalik ni Yehan, bumantong hininga si Menggo, at agad na lumapit upang tanungin, kumusta? Hindi ka pinahirapan ni Master Zuanlanwang, tama ba? Umiling si Yehan na may ngiti, at pagkatapos ay tiningnan niya ang nakaputi, puti ang buhok, puti ang kilay na matandang lalaki, na tumitingin din sa kanya sa sandaling ito. Ang mga nakangiting mata na iyon ay nagpaalala kay Yehan sa Vice-Presidente ng Negosyo. Kabanata 3549. Yehan? Ito si Lolo ni Yi, si Chanji, ang presidente ng Reincarnation Guild sa Reincarnation World. Sabi ni Menggu nang mahina sa tabi ni Yehan. Hoy, mayroon bang magandang bagay tungkol sa imbitasyon ni Master Zuanlanwang sa iyo? Sabihin mo sa akin kaagad. Lumapit din si Tuyi sa tabi ni Yehan sa oras na ito, hawak ang braso ni Yehan at nagpapasalamat, sabi. Sa pagkakita nito, umubo ng tuyo si Presidente Chanji, na naging dahilan upang pakawalan ni Tuyi si Yehan kaagad. Nakilala ni Yehan si Presidente Chanji. Yumuko si Yehan at sumaludo. Si Yehan ngayon ay may pangkalahatang pag-unawa sa katayuan ng Samsara Guild sa 10 kaharian ng impyerno. Ang tanging taong maaaring magpakilos sa Samsara Guild ay ang walang kapantay na Will Running King na iyon. Sinipi ni Presidente Chanji ang kanyang mga lumang mata at tumango.
Sinabi ng matandang lalaking iyon na si Li Chongxiang na nakahanap siya ng isang piraso ng mahalagang jade. Hindi ako naniwala dito noong una, ngunit ngayon tila ang matandang lalaki ay bihira na sabihin sa akin ang totoo sa harap ko. Kamahalan ko, kahit na hindi kita nakikita ng ilang beses sa isang taon, ngunit sa pagkakataong ito ay espesyal kitang inimbitahan, kung kailangan mo ng anumang bagay sa Will World, maaari kang pumunta sa Reincarnation Guild upang hanapin ako. Salamat, Presidente Chanji. Huminga ng malalim si Yehan, at pagkatapos ay tiningnan niya si Menggo at sinabi, Menggo, bumalik ako upang magpaalam sa iyo, at maaaring kailangan mong maghanap ng ibang tao na kumuha ng posisyon ng mensahero. Gusto mong umalis? Saan ka pupunta? Medyo nawala si Menggo nang walang dahilan, bagaman alam na niya na aalis si Yehan sa Ming Mansion isang araw. Banal na lungsod, Yin Mountain sa likod. Sabi ni Yehan ng tatlong salita ng dahan-dahan. Anino na bundok? Nang marinig ang mga salita ni Yehan, nagulat si Menggo, maging si Presidente Tianji ay ganito, natural na alam nila ang Bayan Mountain ng napakahusay. Tumango si Yehan, at sinabi, oo, pupunta ako sa Bayan Mountain, at ang pinakamahabang oras ay isang buwan. Sinabi ni Menggo, ang Bayan Mountain ay ang lugar na may pinakamaraming yinchi sa banal na lungsod. Sa pangkalahatan, kakaunti ang mga taong pumupunta sa Bayan Mountain. Walang tumutubong damo doon. Ano ang ginagawa mo sa Bayan Mountain? Hangga't taos puso ka, bukas ang ginto at bato, para lamang masiyahan ang ilang tao. Sabi ni Yehan na may ngiti, pumunta ako sa Bayan Mountain, at aabutin ng hindi bababa sa isang buwan. Natatakot ako na hindi ko magawang kunin ang posisyon ng messenger officer sa Ming Mansion, hindi muna ako makakasama sa iyo pabalik sa Ming Mansion. Nang marinig ang mga salita ni Yehan, sumili ang maliwanag na liwanag sa mga lumang mata ni Presidente Chanji. Isang buwan. Sabi ni Menggo, hihintayin kita sa banal na lungsod sa loob ng isang buwan. Kung pupunta ka sa Bayan Mountain, sasamahan kita. Huwag kang tumanggi, ituring mo lang ito bilang aking pagkamausisa, okay? Sa pagkakita ng mapag-asam na tingin sa mga mata ng dating, hindi matiis ni Yehan na tumanggi pagkatapos ng lahat, at sinabi, kung hindi nito maaapektuhan ang pamilya Meng, at kung walang panganib sa Yinshan Mountain, kung gayon kung gustong pumunta si Tia Meng, syempre hindi ako tatanggi. Kailan ka pupunta sa Bayan Mountain? Isang ngiti ang sa wakas ay lumitaw sa mukha ni Gumeng. Ngayon, binigyan ng Will Running King ang kanyang sarili ng isang buwan, at hindi alam ni Yehan kung magtatagumpay siya, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang pagkaantala sa bagay na ito. Ginagawa mo ba ito para kay Jinshi? Sabi ni Presidente Chanji, walang nakapagtataka tungkol sa Backside Mountain, maliban kay Jinshi, ngunit hindi naman sa walang sinuman ang sumubok na impluwensyahan si Jinshi sa pamamagitan ng pananampalataya, ngunit walang sinuman ang nagawang magtagumpay. Ganap na imposible para sa gintong bato na mamulaklak at magwisik sa buong mundo ng impyerno. Ano, ginagawa mo ba ito para sa gintong bato? Bahagyang ibinukan ni Tuyi ang kanyang bibig, at sinabi, ang gintong bato ay namumulaklak, ito ay isa lamang alamat sa mundo ng impyerno, paano ito magiging totoo? Sinabi ni Yehan, ang lahat sa mundo ay depende sa pagsisikap ng tao. Dati kong alam na ang isang lugar ay nasa alamat lamang, ngunit nang pumunta ako doon pagkatapos pagdaanan ang mga paghihirap, napagtanto ko na ang alamat ay hindi kinakailangang kasinungalingan. Sa makatuwid, kung ang ginto at bato ay maaaring mamulaklak, maaari mo lamang itong subukan. Malalaman mo pagkatapos noon. Taos-pusong katapatan, bukas ang ginto at bato. Bulong ni Menggo, at pagkatapos ay sinabi niya ng same time, bagamat hindi ko alam kung bakit ka inanyayahan ni Master Zuan Lanwang. Ngunit sinusuportahan kita, kahit na hindi ka magtatagumpay, ngunit sa huli ay hindi ka magsisi. Salamat. Tumango si Yehan. Nang makita ito, sinabi ni Presidente Chanji, hangga't taos-puso ka, bukas ang ginto at mga bato. Talagang matapang para sa iyo na pumunta sa Yinshan Mountain, ngunit hindi mo dapat pilitin ito. Kapag sinuportahan ka ng ginto at mga bato, ang magagaan ay mawawala ng kanilang paglilinang, at ang malubha ay mapuputol. Ang daan ng reincarnation. Salamat, Presidente Chanji, sa pagpapaalala sa akin. Lolo, pupunta rin ako sa Bayan Mountain. Tiningnan ni Tuyi si Presidente Chanji na may nakabibighaning ekspresyon. Gugulo ka ba? Bumalik ka sa Sumsari Guild kasama ko. Pagkatapos sabihin ito, hinailan ni Presidente Chanji si Tuyi at umalis, kahit na gusto man o hindi ng batang babae. Ate Meng, pupunta ako sa Bayan Mountain para hanapin ka. Nang makita ang matanda at ang bata na umaalis sa Meng Anjo, nagngitian sina Yehan at Menggo sa isa't isa, at umalis din sila dito patungo sa Bayan Mountain.
Ang Holy City's Backside Mountain ay matatagpuan sa pinakalayong timog ng Holy City, kung saan halos ang dulo ng Holy City. Kabanata 3550. Nang dumating sina Yehan at Menggu rito, biglang nakita ni Yehan ang isang tuyong bundok na hindi gaanong mataas, ngunit mukha itong medyo baog. Ang patay na bundok na humihinga ng buhay. Gayunpaman, bagaman ang Shade Mountain ay kasanlunos ng isang patay na bundok, ang paligid ng Shade Mountain ay puno ng mga puno, at ang mga halaman sa lupa ay tumutubo ng napakalago, na bumubuo ng isang matalim na kaibahan sa buong Shade Mountain. Ito ba ang Bakin Mountain? Huminga ng malalim si Yehan. Sa baog at patay na bundok sa kanyang harapan, naramdaman ni Yehan ang isang labis na nakakatakot na malamig na hangin. Ang bundok ng Yin na ito ay parang pugad ng lahat ng masasamang espiritu. Kung ang isang nabubuhay na tao na walang anumang paglilinang ay pumunta rito, mamamatay siya sa isang iglap at magiging isang nakakatakot na masamang espiritu. Gayunpaman, bukod sa nakakatakot na malamig na hangin, naramdaman din ni Yehan ang isang nakakatakot na ipinagbabawal na puwersa sa Yin Mountain. Papalapit sa Yin Mountain, naramdaman ni Yehan na nawawala ang kapangyarihan sa kanyang katawan. Sinabi ni Menggu, ito ang Bakin Mountain. Karaniwan, walang mga multo na gustong pumunta rito. Bagaman ang lugar ay lubhang maulap, hindi kayang sipsipin ng mga multo ang kapangyarihang ito para sa kanilang sariling paggamit. Ang maalamat na gintong bato ay narito. Ang tuktok ng bundok, ngunit ang Yin Mountain ay may napakalakas na ipinagbabawal na kapangyarihan. Kapag ang isang multo ay pumasok sa bundok, ang kapangyarihan ng buong katawan ay ikukulong at hindi maaaring pakilyusin, kaya kapag pumasok ka sa bundok, kahit anong multo, ito ay magiging isang multo. Isang mortal na walang paglilinang. Medyo seryoso ang mukha ni Menggu. Ang Bakin Mountain ay higit sa 300 metro ang taas, bagamat hindi ito masyadong mataas, ngunit para kay Guizhou, sa sandaling mawala ang kanyang lakas, aakyat siya sa Bakin Mountain tulad ng isang mortal, mahirap na mga bagay. Bilanggo. Hindi napigilan ni Yehan na ikuyom ang kanyang mga kamao, ngunit ang Yinshan Mountain na ito ay ang kanyang tanging pagkakataon upang manatili sa mundo ng impyerno upang hanapin si Ji Quangren, at hindi susuko si Yehan. Ngayon ay maaari mo nang sabihin sa akin kung bakit gusto mong pumasok sa Bayan Mountain at hayaan ang ginto at bato na mamulaklak. Tinitigan ni Menggu si Yehan. Alam niya na hindi pupunta si Yehan dito kung walang ganap na mahahalagang bagay na gagawin. Isang bagay na hindi kailanman nagawa ng sinuman. Para sa isang tao na napakahalaga sa akin. Tumingin si Yehan sa Bakin Mountain, at kaagad siyang naglakad pasulong, bagaman hindi ko nagawang gawin ang ginagawa ko ng taos puso, pareho ang ginto at bato, ngunit ako, si Yehan, ay palaging naniniwala na ang lahat ay depende sa pagsisikap ng tao. Menggu, sapat na ako upang pumunta sa Bakin Mountain ng mag-isa. Oo, sa isang buwan, bababa ako. Hindi sumunod si Menggu, bagaman medyo nag-aalala rin siya kay Yehan, ngunit kung sumunod siya para akyatin ang Bayan Mountain, tiyak na magiging pabigat siya kay Yehan. Umaasa rin ako na magtatagumpay ka at lilikha ng mga himala, ngunit hayaan ang ginto at bato na mamulaklak. Wala pang ganoong nauna sa mga tala ng mundo ng impyerno mula noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Sino ang napakahalaga sa iyo? Bumantong hininga si Menggu, na tumitingin sa kanya, ang likod ng binata na sumulong ng may determinasyon ng hindi humihinto, ay puno ng maraming mga lihim na hindi niya maiwasang suriin at tuklasin. Ano, pumunta ang batang ito sa Bayan Mountain, saan siya pumunta? Holy City? Samsara Guild? Tiningnan ng vice-presidente ng merchant ang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit, puting buhok, at puting kilay na lumapit sa kanya. Sa orihinal, ayaw bigyang pansin ng vice-presidente ng merchant ang mortal na kaaway na ito, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ng kabilang partido, ang vice-presidente ng merchant ay lumapit sa kanya. Agad na nagulat si Chang. Binigyan ni Presidente Chanji ang vice-presidente ng merchant ng maputing tingin, at sinabi, matandang lalaki, bakit kita nagsinungaling, ngunit ang bagay na ito ay dapat na may kaugnayan kay Master Zuan Lanwang, alalahanin ang bagay na tinawag tayo ni Master Zuan Lanwang upang talakayin noong nakaraang kalahating buwan. Mundo ng impyerno, magkakaroon ng mga bisita mula sa mundo. Bulong ng vice-presidente ng Chongshan. Sa high-level na pagpupulong noong nakaraang kalahating buwan sa banal na lungsod, halos lahat ng high-level na executive sa Will Running World ay lumahok, at para sa pagpupulong na iyon, ang high-level executive sa Will Running World ay lahat ay nagulat. Sa mundo ng impyerno, magkakaroon ng mga bisita mula sa mundo. Mahirap para sa mga tao na kalimutan ang gayong malaking kaganapan. Ang mundo ng impyerno ay nakahiwalay sa mga tao, at mayroong maraming mga paghihirap at panganib. Halos imposible para sa mga practitioner sa mundo na pumunta sa mundo ng impyerno.
Matandang lalaki, ang ibig mong sabihin, huwag mong sabihin sa akin. Naisip na ng vice-presidente ng merchant ang isang tiyak na posibilidad. Maaari kaya na ang bata ay isang bisita mula sa mundo. Sinabi ni Presidente Chanji, karaniwan, mayroong isang pakiramdam ng misteryo na hindi ko man lang kayang makita ang batang ito, at ngayon ay pumunta na siya sa Bayan Mountain, kaya dapat ay mayroon siyang maraming problema pagdating niya sa mundo ng impyerno. Sa buwatan, ngunit kahit na pinahintulutan pa rin ni Master Zuan Lanwang ang batang ito na pumunta sa Bayan Mountain. Tila kumbinsido si Master Zuan Lanking sa batang ito. O handa bang tulungan siya ni Master Zuan Lanwang? Matandang lalaki, alin ang sa tingin mo ang mas malamang? Nang marinig ito, binigyan ng vice-presidente ng heavy business si Presidente Chanji ng mahinang sulyap, at sinabi, hindi ko kayang hulaan ang mga iniisip ni Lord Zuan Lanwang, ngunit kung ang batang ito ay talagang isang bisita mula sa mundo, Lord Zuan Lanwang natatakot akong dapat may malalim na kahulugan sa hindi pagpapadala sa kanya pabalik sa mundo ng tao, ngayon na pumunta na ang batang ito sa Bayan Mountain, titingnan natin kung magtatagumpay siya. Sinabi ni Chairman Chanji, namumulaklak si Jinshi, ito ay isang imposibleng gawin sa panimula, kahit na, wala pang sinuman ang nakapag-impluensya kay Jinshi sa pamamagitan ng pananampalataya bago ito, matandang lalaki, sa tingin mo ba ay maaaring magtagumpay siya? Binigyan ng vice-presidente ng merchant si Presidente Chanji ng maputing tingin, at sinabi, hindi mo ba sinabi na ang batang ito ay mananatili sa Bayan Mountain sa loob ng isang buwan? Natural niyang malalaman ang sagot pagkatapos ng isang buwan. Tila ikaw, isang matandang lalaki, ay umaasa pa rin sa kanya. Ngumisi si Presidente Chanji at sinabi, bagaman mayroon siyang isang buwan, ito ay isang bagay na hindi magbubunga. Nang marinig ito, agad na tumitig ang vice-presidente ng heavy business at sinabi, sigurado ka na hindi siya magtatagumpay. Siyempre, tumango ng walang pagtatangi si Presidente Chanji at sinabi, matandang lalaki, kung sa tingin mo ay magtatagumpay siya, paano kung sumugal tayo?